Gusto mo ba maging successful pero ngayon bagsak ka o di kaya naman ay parang imposible? Panoorin mo ang video na ito at sabay-sabay tayong matuto sa buhay ni Elias. Sino ba ito si Elias? Si Elias po ay isang singer mula sa Mindanao na sumikat mula sa kahirapan, talagang dukha, talagang hirap na hirap. At ngayon po ay nagwo-world tour na po ang kanyang banda at siya po ang nagdadala ho nito. Ibig sabihin siya po ang pinaka-lead singer nitong grupo na ito, itong si Elias. Kung mga hindi po nakakakilala sa kanya, siya po yung kumanta nung hindi ko nakakantahin kasi alam ko namang medyo wala tayo talent sa pagkanta, hindi po tayo nabasbasan at hindi po tayo nakapulot ng talent na yon. Ngunit datapot subalit, sigurado ako alam na alam nyo na po ito, yung may pagganong ganon, yung wah, yung ganon, alam nyo na yung kanta na yon, di ba? Pero alam mo, mukhang si Elias ay parang mababaw lang na banda, mababaw lang na singer, hindi yung tipo ng parang bumibirit na parang sila Bruno Mars o di kaya yung mga ala Chris Brown o hindi, alam mo yun, very very sabi nga nila etong si Elias ang nagsisimbolo ng tunay na Filipino music. Although, sabi nga nila, hindi naman makukonsider na Filipino music yan kasi reggae, hindi naman natin na kanta yung reggae, di ba? Alam naman natin kung saan ang galing ang reggae. Pero gayon pa man, alam mo, yung kanyang estilo, yung kanyang pinanggalingan, yung kanyang pagiging authentic, raw ng banda niya, ay talagang ito ay masasabi kong very Filipino o talagang pangmasa, ika nga. Alam mo kung bakit? Ako po, para sa kaalaman ninyo, ang talagang aking buhay mula pa nung elementarya hanggang high school, hanggang kolehiyo, hanggang nagtrabaho na po ako po ay talagang banda. Alam mo, lahat ng banda pinasok ko. Kaya nga, alam mo, nung pinanonood ko to si Elias, sabi ko, this is talagang a life of a successful band o a successful singer na nanggaling sa probinsya, sa Mindanao, to be particular, at talagang nakamtan ang success. And I'm so blessed and inspired by his life that I would share to you the lessons na meron itong nakuha si Elias nung panahon po ng kahirapan niya, pagkabata niya hanggang pagtanda. Dahil nakaka-relate po talaga ako dito Although, hindi ko naman masasabing ayoko naman sabihin na pareho kaming naghirap. Hindi mas mahirap po siya talaga nagsimula. At kung pagsasabihin natin na pareho kami ng kasikatan, hindi. So, layo ng kasikatan niya at tayo po ay hindi naman po ganun na masasabi natin. Nagkaroon din po tayo ng pagkakataon mag-world tour, not me as a musician but as a manager. Kasi ngayon po, para sa mga hindi ko nakakaalam, ako po ang nagmamanage ng Mocha Girls ever since, mula pa nung panahon ni Mocha Uson. Ako po ang founder nun, kami po ni Mocha, and eventually tuloy-tuloy hanggang ngayon ako po ang nagmamanage ng Mocha Girls. So nakita ko yung hirap ng grupo ko hanggang sa nakuha yung mga dapat makuha, yung mga success tulad ng pagwo-world tour, kasi isa yan sa mga basihan ng successful mo pag nakalibot ka na ng buong mundo. At ganyan po ang nangyari kay Elias. Kaya nga nakakatuwa dahil alam mo yon, kabisado ko alam ko yung ganitong klaseng buhay. At kaya ko gustong pag-usapan ito dahil yung buhay ni Elias ay talaga namang masasabi nating mula sa kahirapan, mula sa mga matitinding pagsubok, siya po ay umangat. Paano nangyari yon? Kasi ako, naniniwala ako ngayon, sa buhay nating mga Pilipino, pahirap na ng pahirap ang buhay. Hindi lamang po sa mahal ng bilihin, hindi lamang po sa tindi ng masasabi nating baba ng sahod, 'di ba? Ang dami hong problemang pinagdadaanan natin. Mula sa tindi ng pagpasok pa lamang sa opisina, traffic, lahat po ay pinagdadaanan natin. Pero
wag ho tayong ma-dishearten o mawalan ng loob. Dahil yung mga katulad nitong buhay ni Elias, dito makakapulot tayo ng aral. Makakakuha tayo ng tips kung papaano niya nagawa ang kanyang buhay na mula sa mahirap talagang naging successful. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung kanyang interview with Tony Gonzaga na napakaganda po nito para sa ating lahat. Panoorin nyo po hanggang dulo dahil sigurado ko pagtapos ng video na ito, marami po kayo mapupulot na aral na pwede nyong i-apply sa buhay nyo at maaari kayong maging successful saan mang larangan kayo. Hindi man kayo singer, hindi man kayo banda, ngunit sigurado kung magkakaroon kayo ng idea kung paano maging successful sa buhay. Kaya panoorin nyo to hanggang dulo. Lesson number 1. Extreme poverty is not the end of your story. Anong ibig sabihin nito? Hindi porket sobrang hirap mo ngayon, yan na ang ending ng buhay mo. Alam mo, marami akong naririnig sa mga networking. Actually, may punto sila dito. Although, hindi ko sinasabi mag-networking kayo. Sabi nga nila, hindi mo kasalanan kung pinanganak kang mahirap, pero kasalanan mo kung mamamatay ka ng mahirap pa rin. Maaring hindi patas-patas yung pantay-pantay yung oportunidad sa atin, pero ikaw ang uukit ng kapalaran mo. Depende sa iyo yan. Hindi nakadepende yan sa kung kaninong pamilya ka pinanganak, kung sino tatay-nanay mo. Tandaan mo, hindi mo pinili ang tatay-nanay mo. Diyos ang pumili sa iyo, sa tatay at nanay mo. So, yung pamilyang kinabubuhayan mo ngayon, that is your perfect family for your character in your life. Ulitin ko, marami kasi sa atin, sinisisi natin ng ating magulang kaya tayo mahirap. Tama, mali? Diba sinasabi ninyo? Hay nako, bakit yung ibang tao na buhay na o pinanganak sa isang pamilyang mayaman na yung kanilang magulang ay it's either businessman, milyonaryo o kaya politikong korap, kaya mayaman, bakit yung iba nepo babies, bakit ako pinanganak sa isang magulong pamilya, mahirap na pamilya, dukhang pamilya? Marami sa atin ang ganun. Kaya tayo, instead na maging challenge sa atin ito, lalo pa natin itong sinasakyan. Ano ibig sabihin ko na sinasakyan? Ibig sabihin, para bagang dahil sa mahirap na nga pamilya mo, ang iisipin mo na lang, sasakyan mo na lang, mahirap kami. Mamamatay na rin kaming mahirap. Wala kang magagawa, mahirap ang pamilya ko. Anong gagawin ko? Mahirap talaga kami. Di ba? Marami sa atin ang ganon ng klaseng attitude, which is wrong. Kasi sabi nga, pag pinanganak ka na mahirap, hindi mo kasalanan, pero pag namatay ka na mahirap, kasalanan mo na yan. Tulad ni Elias, alam mo ba ang kanyang pagkain at almusal ay saging lang, tapos minsan ang ulam niya asin lang daw at kanin. Sino naka-experience sa inyo nun? Ako kahit papaano, hindi naman po ako naka-experience ng ganun. Hindi, ako I'm just being honest. Hindi po kami ganun. Ang aking tatay po ay galing probinsya, Ilocos o dyan sa bandang norte, at nagsumikap siya, nag-aral siya sa UP Diliman, naging scholar at naging abogado. Kahit pa paano ay naiangat niya naman ng konti ang aming buhay. Pero hindi po kami ganun na tulad ng ibang mga abogado dahil anak ng pamilya, yung pamilya nila is mayaman kaya nag-abogado yung anak. Hindi, ang tatay ko mahirap. Sabi nga niya siya ay naghardinero sa UP para ay meron siyang baon, may pagkain siya. Talagang nagsipag siya. At nakita ko yun bilang anak. Alam nyo, yan ang importante kasi. Marami sa atin, pinanganak ng ganyan, mahirap. Ito nga si Elias, mantakin mo, ang almusal niya daw ay saging, ang ulam niya asin. Isipin mo 'yun kamote, yan. Nilista ko yung habang pinanonood ko, nilista ko yung mga notes doon. Kaya alam mo,
Ngayon, nasigurado ako, ayoko na lang tanungin, pero alam mo yon, sigurado ako yung talent fee niya ang laki. At ngayon nga, lumilibot sila sa iba't ibang bansa at para mag-show. At sigurado ako yung kinikita niya ngayon, more than enough to buy a decent meal or a decent breakfast, lunch, and dinner. Paano niya nagawa yun? Kasi nga, lagi niyo ilalagay sa mindset niyo, hindi porket pinanganak akong mahirap, mamamatay ako ng mahirap. Iyon ang unang-unang importanteng lesson na dapat nating matutunan. Stop blaming kung saan ka pinanganak. Hindi porket pinanganak ka na mahirap, mamamatay ka na mahirap. Depende sa iyo yan. At the same time, itigil mo yung pagbiblame mo sa pamilya mo, sa magulang mo na pinanganak kayong mahirap at bakit sila walang pera, kaya kailangan mo magtrabaho. May purpose dyan. Kaya ka pinanganak dyan. Alam mo si Elias nga, pinanganak diba sa ganun, sa kaduluduluhan. Kaya siya nagsipag. Kaya siya nagtrabaho na maayos at kaya nga siya nagpupursigi pa. Dahil nga, doon sa kanyang sitwasyon. Kasi sabi nga nila, lagi niyo tatandaan ito. Comfort destroys usefulness. Anong ibig sabihin nun? Minsan, pagkakomportable na po tayo, hindi na po tayo nagsisipag at eventually masisira ho tayo, masisira ang ating future. Kaya nga sabi nila do you want to destroy your children? Huwag nyo silang pagtrabauhin. Ibigay nyo lahat sa kanila. Ipagpalain nyo sila. Huwag nyo silang pararamdamin ng hirap. And surely, masisira ang future nila. Kasi darating at darating ang pagkakataon sa buhay ng tao na maghihirap siya. Darating at darating sa pagkakataon ng tao na merong mga pagsubok. Pag bata yan, hindi mo pinaranas sa kanya ang kahirapan. Hindi mo pinaranas sa kanya ang failure. Hindi mo pinaranas sa kanya ang pagbagsak. Pagtanda niyan, magiging isang mahinang nilalang yan. Magiging isang spoiled brat yan. Bakit? Kasi hindi mo hinayaang madapa nung bata. Binigay mo lahat ng luho, lahat ng hingin binigay mo. So pagdating ng matanda niyan, hindi na magsisipag yan, hindi na magtatrabaho yan. Alam mo, meron ako naalala noong ako'y nasa youth pa. Gayot na ngayon Dati nasa youth pa. Meron akong kaibigan. Medyo group leader na po kasi ako noon sa isang youth organization. So meron sa aking ibinilin na isang youth na lalaki na sinabi sa akin i-mentor ko daw. Sabi ko sige. Pero ang binigay sa akin background, itong tao na ito, ang pamilya nito, hasyendero. Ang pamilya nito, doktor, kilala, sikat sa probinsya nila, at talaga nga namang mayaman, pumayaman. Pero ang magulang nito, disiplinaryo. Ibig sabihin, dinidisiplina siya. Hindi siya binibigyan ng baon, kwento sa akin niya to, pag hindi siya maghuhugas ng kanilang kotse. Hindi niya pa kotse kotse ng magulang niya. So para magkaroon siya ng baon, kailangan niyang hugasan ang kotse ng magulang niya. Mayaman to Mga milyonaryo ito. Pag ito binanggit ang apelido nila doon sa kanilang probinsya, talaga nga namang sikat na sikat. Kung kayamanan lang ang pag-uusapan. Negosyante, mga doktor, mga PhD, ganun. Pero pinagtatrabaho. Kasi nga po, ang prinsipyo is, pag yan tao na yan ay inispoiled mo, o kaya hindi mo pinagtrabaho, o pinadanas ng kahirapan, it will destroy the future of that kid. Kaya alam mo, sa totoo lang, instead na siya ang ma-mentor ko, ako ang na-mentor sa pamilya nila. Dahil sa tindi ng kanilang disiplina sa pamilya nila,
ako ang nadisiplina kaysa na ako ang dapat mag-mentor sa kanya. Although kasi musikero ako noon, tinuturuan ko siya. Pero yung attitude sa buhay, abay mas naging mas naging ako pa natututo sa kanya. Kaya yan ang dapat nating ilagay sa utak natin. Hindi porket pinanganak ka na mahirap, mamamatay ka na mahirap. At the same time, stop blaming your family, your parents, your community na mahirap kaya maghihirap ka din. Imposible yan. Posible pala yan kung ikaw ay talagang magsisipag. Dahil maraming ganyang storya tulad ni Ilyas na galing sa mahirap, naging milyonaryo ngayon, naging mayaman ngayon. Pangalawa, hunger can break you or wake you up. Alam mo, isa sa mga kinuwento ni Ilyas doon, sabi niya is, nahimatay siya sa init habang nagtatrabaho, doon siya natauhan. Alam mo, minsan sa buhay natin, meron tayong mga tinatawag na turning points or point, depende nga kung ilan. Minsan kasi points, alam mo kung bakit? Kasi minsan it takes so many failures para ma-realize natin kung gaano na tayo kahirap o kapalpak o kaya naman maling ginagawa. Si Ilyas po, nung kanyang kabataan at siya po ay maagang nagtrabaho, maaga po siyang nagsumikap sa kanyang buhay kasi pinagtrabaho ho siya para magkaroon din po siya ng mga baon. Alam nyo, isa sa mga nangyari sa kanya nung hinimatay siya, ayun ay sa kanyang turning point at it wakes him up. Ibig sabihin, ginising siya. Instead na maging depression, frustration para sa kanya yon o itinuring niyang pagbagsak ng buhay niya yon, ay nagising siya. Sabi nga sa buhay, ito lagi natin tatandaan to, ang sufferings o yung mga pagsubok, it will either break you or make you. Ano ibig sabihin ng it will either break you or make you? Ang mga pagsubok sa buhay, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa buhay mo pag dumaan yan. Una, ibagsak ka pa lalo. Ma-dishearten ka at talagang lalo ka pang bumagsak. Or, magising ka na to do something else. Or, to do better things. Or, to, alam mo yon, sumegway. Ibig sabihin, maghanap ng ibang paraan sa buhay. And it happened to me many times. Nung kabataan ko, alam nyo, grade 4 pa lang ako. I would remember that time. When I first saw, I think it was a performance ng ng Dadon sa, alam mo yung bandang Dadon, yung salamat, yung kinakanta na pag nalalasing ka na. Yun, yung salamat. Yan po ay napanood ko noong bata pa po ako. Actually, hindi pa pala salamat yun. Envelope Ideas pa yun, yung pinakasikat nila. 'Di ba? Napanood ko yan nung bata ako sa television. And it inspired me na maging musikero. So, grade 4 pa lang ako, naging musikero na ako. Tapos, hanggang nag-high school ako, musikero na ako. There was a time na sumali kami sa contest. Actually, hindi naman sa pag-aangat ng bangko ito ha. Ayoko pong iangat ang aking bangko para sabihin sa inyo ito. Pero, nung pagsali namin ng contest, bilang drummer ako nun, alam ko, kami yung nanalo. Kaya lang, I think grade 5 pa lang ako noon at saka yung mga kagrupo ko, grade 6. Kasi mas matanda yung kagrupo ko noon eh. Grade 5 plus grade 6 sila. Kaya lang, may sumaling pag-graduate na high school, 4th year high school. Sa totoo lang, dapat nga hindi na sila sumali kasi mga professional performer na sila. Mga nagpe-perform na sila sa mga bars.
supposedly amateur to. Pero alam namin, yung grupo namin, hindi lang kami nagsasabi, pati yung mga teacher, pati yung mga estudyante, na kami ang nanalo. Kasi basta hindi naman sa ano, pero magaling yung grupo ko at saka creative. Sila ho kasi common yung kanilang tugtugan, variety. Kami ho talagang creative, talagang tsinaga namin kasi mga ano kami, mga talagang alam mo yon, mainit kami, hindi tatalunin namin yan, kaya nang eto kasi yung pinakasikat na banda yung ano. Tapos to the point na kinausap ako nung isang teacher na judge at sinabing pinanalo lang namin sila kasi pag-graduate na sila. Anyway, mahaba pa naman yung time ninyo dito sa school. Alam mo, nung time na yon, sa loob-loob ko, that's unfair, di ba? Parang sa akin, hindi. Ipaglaban, magprotesta. Ganun dapat ang ano ko nun eh. Para alam mo yun. But somehow, siyempre, bilang bata, bilang emotional ka pa nun, bata ka, parang ang sakit naman sa puso nun. Kami panalo eh. Di ba? Parang ganun, di ba? Kaya lang, I took it as a challenge. Talagang, sabi nga kasi natutunan ko na yun nung bata pa lang ako. Ang paghihirap sa buhay, it will either break or make you. So sabi ko, this one will not break me. I will make sure I will be a better musician after this. To the point na talagang I would know na yung mga tao, malalaman nila na talagang kami yung panalo. O sabihin talagang magwawala ang tao pagka ipinanalo yung ibang tao. Yun yung nasa utak ko noon, nung time na yun. Sabi ko, kaya nga, because of that, sobrang umano ko noon. Sabi ko, kasi marami nagpapayo sa akin, alam mo, walang kinabukasan sa pagiging musikero, walang pera dyan. Hindi ka yayaman dyan. Dapat mag-abogado ka, mag-doktor ka, ganun. Pero doon, na-build na yung isip ko na hindi. I will be a good musician to the point I can provide for myself and for my family in the future. Alam mo, hanggang tinahak ko, buong buhay ko, naging kolehiyo ko, hanggang graduate ako ng college, na I provided somehow sa gastusin ko. And I have created a group that I provided. Kasi I'm manager ka, ikaw magpo-provide ng gastos eh. And eventually, somehow, hindi ko naman masasabing super successful o ganyan-ganyan, pero naikot namin ng buong mundo. Sa lahat ng bahagi ng mundo, Amerika, Canada, pabalik-balik po kami dyan. United Kingdom, pabalik-balik kami. Middle East, Asia, talagang nalibot po namin yan. And I can say na marami din pong natanggap. 2 best dance group ang natanggap naming award. So, ibig ko sabihin, because of yung mga ganong klaseng failure, suffering, na nag-build ito sa akin ng parang strength. Hindi, I will make it better, gagalingan ko pa, aayusin ko pa. Kasi nga, lagi na yung tatandaan natin, yung mga pagsubok na ganyan, it's either it will break you or make you. Katulad nung kay Elias, di ba? Nung kay Elias po, hinimatay siya nung nagtatrabaho siya. At nagising po siya doon. Sabi niya, kailangan niyang gumawa pa ng mga ibang bagay. At kailangan niyang magsumikap pa sa ibang paraan. Kaya din narinig ko, napanood ko sa kanya, na nag-vlog po siya noon. And the first naging success, tinuloy-tuloy niya po yun. Marami ho, sigurado ako kayo, marami kayong kwento dyan na masasabi nating dahil sa mga pagsubok, dahil sa mga paghihirap na nadanas ninyo, natulungan kayo sa buhay nyo. Pero ngayon, na muling dumadaan kayo sa problema, katulad nyo, ako din, dumadaan din po ako sa problema. Araw-araw may pinagdadaanan akong problema sa buhay ko. But I always put it in my mind and in my heart. This problem, it's either it will make me or break me. So I will not allow it na i-break ako nito. Sabi ko nga sa inyo, even in political blogging, ang dami mong frustration, ang dami mong failures.
Ito, to be honest, di ba? Yung simula ko sa pagbablog, hindi naman ganun kadami nanonood. Hindi naman ganun kadami ang views. Sabi ko nga, minsan may time pa na nafu-frustrate ako kasi dahil doon, mga ganung aspekto. Tapos syempre, kasama pa dyan yung bashing. Pero, again, because I've trained nung bata pa lang ako, talagang tinrain ko na yung sarili ko na pag may dumaang pagsubok sa akin, I will make it better. Lalabanan ko ito at I'll make sure na kung ano man yung finail ko nung time na yon, I would learn the lesson kung bakit ako nag-fail, kung bakit dumaan ako sa pagsubok na ito, then aayusin ko. Gagawin ko pang better. Yun po ang nangyayari sa akin. Many times, I failed so many times. To the point na minsan paggising mo, ayaw mo na. Ilan sa atin ang ganun? Na paggising natin sa umaga, parang suko na ako. Ayoko na talaga. Ako na lang lahat na nagtatrabaho sa bahay na to. Marami ako naririnig na ganyan. Ako na lang lahat. Bakit ako may responsibilidad? Isa lang akong anak. Di ba? Marami sa ating ganyan. O kaya naman, inutil itong asawa ko. Batugan. Walang ginawa ako, hindi uminom, matulog. Ha? Yung mga anak mo, nagtatrabaho ka, tapos yung anak mo, walang ginawa ko, hindi mag-rugby, magdroga. Alam mo, marami tayong frustration ganyan. Pero again, this should be a challenge to us. It will either make you or break you. So, nasa sayo na yan. Susunod na lesson from the life of Elias ay yung education. Kasi merong part doon na gusto niya nang huminto sa pag-aaral pero tinuloy niya. Alam mo, tandaan nyo ito. Sabi nga nila, education is not instant success but it opens doors. Ano ibig sabihin? Kasi, sabi nga, kasi marami nagsasabi dyan, hindi ko naman magagamit yung pinag-aralan ko o yung degree ko sa magiging trabaho ko. Actually, kahit ako noon, yan din ang tanong ko eh. Musikero ko, bakit ako nag-aaral ng mga subject na philosophy? Kasi ganun dun sa hindi ko nga, weird nga eh. Sabi ko nga, nung nasa UP Diliman po kasi o College of Music, di nag-aaral ako doon. Ang dami ko pang subject na hindi naman related sa music. Kasi iniisip ko, anak naman ng tutsa, bakit ko pa kailangan mag-aaral ng ganito? Hindi ko naman din magagamit. So, bakit? Pagka nagda-drums ba ako, alam nyo ba ang logic between ganito, alam nyo ba, alam mo yun, I didn't know. Tapos may mga ano pa kami, Espanyol, Italian, may language pa kami, international language. Sabi ko, bakit? Hindi naman ako kakanta. Drummer ako. Bakit ko kailangan yan? Di ba? Alam mo yung mga ganyang klaseng reklamo sa buhay. I couldn't understand. Tulad niya, di ba? And yet, tinuloy niya. Pero isa yan sa mga hindi ko maintindihan. Pero alam nyo, pagtanda ko, dun ko na lang na-realize kaya ko pala pinag-aral at hinayaan ng Panginoon na ako'y mag-aral kasi magagamit ko pala sa next step ko sa buhay. Kasi my first step sa buhay ay maging musikero. Honestly, it provided for me na makakain, makakuha ng kotse, ng tirahan. Yun yung first step. But I didn't know that there is a second step, which is yung political blogging, which is yung vlogging. Naintindihan nyo? And because of that, nagagamit ko ngayon yung pinag-aralan ko na at that time, I didn't know that I needed that. Kasi nga, alam nyo mga kababayan, kaya importante ang edukasyon. Kasi hindi lang yung degree na natutunan mo doon. Hindi lang yung kung anumang course na kinuha mo doon. First and foremost, it's the discipline na nakuha mo doon. Tandaan natin yan. Yung disiplina, yung
yung paraan ng paano ka matuto. Oo, maaaring ibang subject ang pinag-aaralan mo at that time. Pero yung natutunan mong ganito pala mag-aral, ganito pala kailangan. Hanggang ngayon, masasabi ko na para akong nasa kolehiyo. Kasi tuloy-tuloy akong nag-aaral. Tuloy-tuloy ko pinag-aaralan yung pagdating sa political blogging, pagdating dito sa personal blogging, pinag-aaralan ko pa rin. So the same thing, kung ano yung pinag-aaralan ko noon, pinag-aaralan ko pa rin ngayon. Kung ano yung natutunan ko noon, ina-apply ko ngayon. Kasi nga, mga kababayan, you have to understand this. Ang tao ay limited ang pag-iisip. Limited ang nakikita. Pero ang Diyos, nakikita na niya yung same, He is the same yesterday, today, and forever. Anong ibig sabihin nun? Nakikita niya ang before, yung mga past mo, nakikita niya yung present status mo, at nakikita niya yan future life mo. So anong ibig sabihin nun? You just have to trust. Sabi nga nila you just have to trust the process. But better yet, you just have to trust God. That He knows your past, He knows what's happening to you right now, and He knows kung saan ka pupunta in the future. I didn't know. Hindi ko alam na magiging ganito pala ako after ko maging musikero. Pero lahat yan natutunan ko noon. Kung yung disiplinang natutunan ko nung college, na-apply ko ngayong panahon na ito. Kaya nga importante rin po yan. Isa yan sa mga nabanggit ni Elias, yung edukasyon. Napaka-importante po niyan. Kaya mga kababayan, even if right now we can learn a lot from the internet, social media, YouTube, it is also important ang schools. Importante yan na matuto tayo na mag-aral sa eskwelahan. At the same time, yung disiplinang meron doon. Kasi alam mo, pagtanda mo, same thing din naman eh. 'Di ba minsan nirereklamo natin yung authority sa schools. Bakit ba may authority sa schools? Bakit ba naalala ko noon, tanda ko eh. Inis na inis ako actually challenge ko po kasi yung authority at that time. Inis na inis ako doon sa mga authority sa schools. And alam mo, pagtanda mo, ganun din naman eh. You would also face authority. Kung hindi ka natutong sumunod nung ikaw ay nasa school, hindi ka matututong sumunod ngayon na hindi ka na nasa school. Kasi nga, sinuway mo, naging rebelde ka. Naging rebelde ko nung high school ako eh. Pero nabago ko hanggang nung college, sumunod na ako sa school authority. And dun ko na na-realize na hanggang ngayon, you really have to follow authorities. So kung hindi na-establish yun nung ako'y nasa eskwelahan, maaaring ngayon rebelde ako. Kaya that's important. School is important. Education is important. Trust the process. Isa pang importanteng sinabi ni Elias doon sa kanyang interview ay yung pinagdasal daw niya na sana man lang kahit isang buwan ay pagpalain siya ng Diyos. Alam mo, that simple prayer is really something. You know why? Kasi yung panalangin niyang, Lord, sana pagpalain mo man lang ako kahit isang buwan para matulungan ko ang pamilya ko. Kasi naghihirap na yung tatay niya noon, nagkaroon ng nabaril yung kasi parang ano sila noon, may pellet, may binabaril sila yung sa mga bukid-bukid. So, ang problema, nabaril yung tatay niya yung sarili niyang mata, nabulag, kaya tuloy kailangan magtrabaho ng nanay niya at maging OFW. So, nakita niya yung kahirapan. At alam mo, sabi niya, Lord, sana kahit isang buwan lang pagpalain mo ako para naman makapag-provide ako sa family ko. Alam mo, that simple prayer, that simple faith, yan ang mga ino-honor ni God. Hindi yung magprosesyon ka, pero iba naman ang ginagawa mo. Sorry to say, tamaan na mata, dapat tamaan, real talk. At tayo mga Pilipino, ang hilig natin sa prosesyon. Ang hilig natin sa mga seremonya, sacrifice, kung ano-ano.
kung ano nung practices ang ginagawa natin. Pero yung buhay naman natin, hindi tumutugma doon sa hinihingi natin. Di ba? We keep on asking, Lord, bless us, payamanin mo kami, tulungan mo kami sa buhay namin. Ano ginagawa mo sa buhay mo? Nagiinom mula umaga hanggang gabi. Tapos gusto mo pagpalain ka. Di ba? Lord, ayusin mo naman yung pamilya namin. Pupunta ka pa, hahawa ka pa doon sa lubid. Gusto mong ayusin yung pamilya. Nang bababae ka naman, may kabit ka. Paano ayusin yung pamilya mo? Iwan mo yung kabit mo. Ganyan tayo di ba? Lord naman, parang awa mo na, tulungan mo naman yung aking anak. Kasi may sakit. May sakit yung anak mo. Pero anong pinapakain mo? Hinahayaan mo siya magdroga. Hinahayaan mo siyang bumarkada. Pero yung panalangin mo, ganun. Di ba? Sabi nga ng Biblia, turuan natin ang anak natin sumunod sa Panginoon. Tinuturuan mo ba? Hindi. Ano ginagawa mo? Okay lang sa'yo. Kinukonsinti mo pa yung droga niya. Paano ka tutulungan? Kaya minsan talagang problema sa atin, it's not the prayer. It's our hypocrisy. Lahat na lang ng santo, tinawag natin. Lahat na lang na lubi, dinawakan natin. Lahat na ng basaan, pinunas natin. Ano nangyari? Wala. Bakit? Yung buhay natin Sorry wag ko tayo magagalit. Hindi ako tumitira ng relihiyon o ng paniniwala. Pero sabi nga, obedience is better than sacrifice. Sumunod ka muna. Bago yung napakarami mong seremonyang sinusunod. Napakarami mong ritual na sinusunod. Maging obedient ka muna. Yan na importante. Kaya nga yung prayer ni Elias, naibigay sa kanya, dahil ba malakas siya sa Panginoon? Hindi ho. Lahat ho tayo pantay-pantay sa Panginoon. Ang importante sa Panginoon ay yung laman ng puso natin. Hindi ho importante sa kanya yung kung ano man yung ating hingin. Kaya niya na maibigay yan Ito to be true and honest, remember this. God created the heaven and the earth. He owns everything. Why He can't give you that? You know why? Because God is concerned not on the blessing but in your heart. Yan ang concern ng Panginoon. Bakit pinagpala si Elias nung kanyang request na 1 buwan na pagpalain? Dinagdagan pa nga, sabi nga ni Elias, hindi lang 1 buwan na binigay sa kanya, 1 taon na mahigit. Alam niyo kung bakit? First, ang concern niya, hindi pagpalain siya. Ang concern niya, pagpalain siya para sa pamilya niya. It's the family. Kaya ang tawag dyan, selfless, unselfish prayer. Ang gusto mo, para sa iba, hindi para sa iyo. Yan ang gusto ng Panginoon yung magkaroon tayo ng puso para sa ibang tao. Para sa kapwa. Ang problema kasi yung panalangin natin, kadalasan, sad man pakinggan o malungkot man pakinggan, pero kadalasan, ang ating panalangin ay para sa ating sarili. Alam mo, ang sa Panginoon, importante kasi yung puso. Ang gusto ng Panginoon ay yung puso mo maayos. At kung gusto mong pagpalain ng iyong pamilya, kasi ito minsan ganito gusto mo nga pagpalain yung pamilya mo, hindi dahil gusto mo silang pagpalain. Gusto mo silang pagpalain para hindi ka na mahirapan sa buhay. So, your heart still selfish. You understand what I mean? Baka kasi sabihin ng iba dyan, Banat Bay, yan naman ang pinapanalangin ko sa buhay ko, yung magkaroon ng masaganang buhay ang aking pamilya kasi kawawa naman sila naghihirap. But paghukayin natin yung laman ng puso mo, isa lang ang sigurado ko dyan. Isa pang magandang lesson sa buhay ni Elias yung natututo siyang tumugtog, kumanta. Hindi pala tumugtog, kumanta, mag-perform. Nakikinood at nakikihiram lang siya ng cellphone. Ibig sabihin, wala siyang resources to learn. Hindi siya nag-aral, pero hindi siya nalimitahan. Yun ang isang bagay na nakakatuwa dito. Alam mo, marami sa atin nagrereklamo na, kesyo, kung may ganito lang ako, siguradong makakapag-aral na ako.
o sigurado makakapagtrabaho na ako. Huwag natin payagan yung ganong klaseng mindset na nililimitahan tayo ng mga bagay. Kaya nga minsan, di ba, napanood ko ito kasi ngayon, I'm exploring new things on vlogging. Dahil alam naman natin, nasa political vlog ako, pero gusto ko nga mag-expand. So, I'm studying other ways how to vlog. Like this, sa Banat by 360. Alam mo, madalas ko makita at madalas sabihin ng mga successful vlogger, nalilimitahan ang tao na mag-vlog because of kanilang equipment. Yung kanilang equipment ay talaga nga namang hindi daw sapat para sa pagbablog, yung kanilang camera. Pero, alam nyo, napanood ko sa mga YouTube, sinasabi nila, you do not need a high-tech camera to start vlogging. Kahit cellphone nga lang. Sabi nga nila, yung mga successful daw noon, sila Mr. Beast at saka yung iba pang mga successful na nagsimula ng vlogging, mga simpleng gamit lang ang kanilang camera noon. Pero ngayon kasi, sobrang dami na. Ang dami ng klase ng camera. Actually, ngayon, maswerte na nga ang tao. Dati kasi, if you want to be a professional vlogger, kailangan mo bumili ng mamahaling camera. Ngayon po, hindi na. Ang kailangan mo lang, mga action cam, which is cheaper. Actually, dati naalala ko noon, kasi bumibili pa ako ng handycam. Alam mo yung mga handycam ng Sony? Ang mamahal noon. Para, alam mo yung makakuha ka ng high quality video. Kasi yung mga cellphone nun grabe, ang papangit pa ng camera nung panahon namin yun, matagal-tagal na rin yun, ang papangit pa. Ngayon, hindi na Kahit yung maliit lang, magkano lang ang action cam? 25,000. Compare noon na wala kang mabibiling mas mababa sa 60 to 70,000 to have a decent camera. Ngayon, 25,000, napakagandang camera na niyan. Makakapag-vlog ka na niyan. And as a matter of fact, you do not need to buy. Kasi yung cellphone mo na lang, ang ganda na ng resulta ng video niyan. Di ba? Sabihin, hindi mo na kailangan ng extra na gadget para ikaw ay makapag-vlog. So, ano ibig sabihin nito? Tulad kay Elias, yung kahirapan niya, yung resources niya, hindi siya makapag-aral ng music, walang voice lesson. Ano ginagawa lang niya? Ginagaya lang niya. Ang una nga daw niya napanood si Blackjack Kilala niyo yung maong si Blackjack? Alam mo, yun, kilala ko yung artist na yun. Napakagaling din ng artist na yun, si Blackjack. Pero, sabi ko nga isa sa mga hinahangaan ko pagdating sa performance noon ay si Blackjack. Nagulat ako na ang inspirasyon pala ni Elias nung nagsimula siya si Blackjack. Kasi nga po, magaling yung tao. Tapos pinanonood lang niya, ginaya lang daw niya. Sumasayaw lang daw siya sa bukid at eventually na-adapt niya. Ayan yung sinasabi natin na huwag niyong hayaan ang kakulangan na maging hadlang sa iyong success o sa iyong magiging tatahakin sa future. Yung mga kakulangan mo. Kuwari, meron kang reklamo. Hindi kasi ako magaling magsalita. Huwag mong hayaan ang kahinaan mo na maging hadlang. Sabi ko nga sa inyo ako isa sa pinakataong kalat ang utak at the same time bulol. Madalas ako nagkakamali sa aking sinasabi. Ibig sabihin yung aking wordings. Pero sabi ko nga, tulad din ng iba, tulad din ni Elias. Hindi niya hinayaan yung kakulangan niya ng resources, voice lesson, magandang mikropono, may auto-tune. Hindi niya hinayaan yun. Basta siya, pinanonood niya, pinag-aaralan niya, nagpa-practice siya. Hindi niya hinayaan yung mga kakulangan na yun. Ikaw, marami ka rin kakulangan. Sigurado ko. Kaya hindi ka makapagsimula ng plano mong simulan. Whether it's a negosyo, vlogging, o whatsoever, marami kang kakulangan. Huwag mong hayaang maging hadlang yung kakulangan mo na yan para hindi makapagsimula. Magsimula ka. Yan ang lagi mong tatandaan. Ang ganda nung napanood ko isang YouTube, sabi niya, bago siya naging ngayon, successful na siya, millions na rin yung mga views niya, millions. American to Pati yung mga subscriber niya, sabi niya, without
my first video, wala akong ganito. Kaya, the first thing na sikreto sa pagbablog daw, create that first video. Kahit sobrang pangit, kahit sobrang palpak, kahit walang kwenta, create that video. Bakit? Walang second video kung walang first video. Kung walang first video, walang second, walang third, walang fourth. So, ibig sabihin nun, you have to do something, you have to start somewhere. Whether it is palpak, pangit, hindi maganda, masagwa, not professional, start somewhere. Napakaganda nun. Kaya nga, kayo sa mga negosyo, kung hindi man vlogging, sa pagninegosyo, hanggang hindi nyo sinisimulan, hindi nyo ma-experience ang success. Huwag nyong hahayaan yung mga weakness nyo, yung kakulangan ninyo, yung basta kung ano mang reklamo mo sa buhay. Hindi kasi ako makapagluto, wala akong oven, kaya hindi ko ako makapag-bake. Na gusto ko sana magbenta ng mga cookies o magbenta ng anything. Huwag mong hayaan yung kakulangan na yun. Naintindihan natin, huwag natin hayaan yun. Basta magsimula na tayo. So whether you fail, okay lang. Kasi without that failure, hindi mo alam anong gagawin mo sa susunod. Remember, whatever failure you will commit, it's a lesson na hindi mo na ulitin. So sa susunod, hindi mo na siya makukumit. Di ba? Ganun lang yun eh. Alam mo ako, ito ngayon sa political, sa new vlogging ko, ang dami ko ng attempt na gumawa ng iba pang vlog kasi I feel I don't wanna be limited on political vlogging. Kasi I think, eto ang aking pananaw, there is more than politics. There's more life beyond politics. Ibig sabihin, mas marami pang mahahalagang bagay aside from politics. That's why I wanna discuss it. Kaya nga tinawag kong Banat by 360 yung channel. Kasi marami pang pwedeng pag-usapan aside from politics. Not everything is politics. As a matter of fact, mas importante pa nga yung iba kaysa sa politics. Kita nyo na, mali-mali ako. Nagigets nyo? Importante yun. Kaya nga ngayon, mga kababayan, natutuwa ako kasi somehow, kayong mga nanonood, subscriber, na-appreciate nyo yung ginagawa ko dito sa Banat by 360. Nagugulat ako kasi noong una, 2,000 lang yung views. Ngayon, umaabot na ng libo-libo. Somehow, hindi man ganun kasing lakas nung isa kong channel. Pero nakikita ko na may movement and may growth. Why? Because I attempted so many vlogs before this. Marami akong failure na vlogs or video na hindi man lang pinanonood ko nga iba. Sabi ko, ang ganda naman ito Pero bakit hindi nila na-appreciate? Parang may ganun kang thinking di ba? So there's something wrong. So iniisip ko hanggang eventually, nagigets ko na. Sama unti-unti. And magigets ko pa. Eventually. But the important thing, mga kababayan, is hindi ako nalimitahan doon sa mga kakulangan. Kakulangan din yung frustration Kakulangan din yung failures Di ba yun ang lagi mong nagiging hadlang. Ika nga, ayoko na, wala namang manonood. Ayoko na, bibili ako nito, tas tatama rin naman ako, hindi naman ako makakapagsimula magluto. Ano mo yung kunwari, gusto mong, ngayon nga, alam mo, ang dali nga ngayon kasi sa Grab delivery, di ba? Pwede ka magkaroon ng restaurant nang walang restaurant. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun Yung bahay lang yung hindi naman bahay, o parang maliit lang na lugar na pwede nilang paglutuan, tas doon pipick upin ng Grab. Ibig sabihin, wala kang physical restaurant para makapagsimula ng restaurant. The restaurant is the online. So, ang daming resources na pwedeng gawin ngayon. Huwag mong hayaan yung hadlang na yon. Hindi ko kasi alam paano magsimula. Hindi ko alam paano i-register to. Mag-research ka. Gawin mo yung dapat mong gawin. Huwag mong hayaang maging hadlang sa'yo yan. 'Di ba? Tulad ni Ilyas. Hindi niya inayaan yung kahirapan niya, yung wala siyang resources,
para makapag-aral ng music o makapagkanta. Di ba? Kaya siya naging successful ngayon kasi hindi niya hinayaan yung mga hadlang na yun. Isa pang matututunan natin dito sa video ni interview ni Ilyas ay yung sabi niya doon sinabihan siyang walang mararating at ginamit niya ito bilang gasolina sa kanyang buhay. Alam mo, tama yun yung parang ang buhay parang parang yung nasa sasakyan ka, 'di ba? Dire-diretso ka. Pag ikaw ay kailangan mo ng gasolina, ang ginagamit mo diyan ay yung mga nakikriticize sa'yo para makapagpaandar ka pa, makapunta ka dun sa paroroonan mo. Kasi alam nyo mga kababayan, marami po sa buhay natin, minsan nga masama pa yung mahal natin sa buhay. Minsan kamag-anak pa, minsan kapatid, minsan magulang. Hindi natin masabi, minsan kahit asawa o jowa. Sila pa yung nagde-discourage sa atin minsan. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabing paratian. Pero mas masakit yun Madaling lagpasaan yung critic mo na kaaway mo, 'di ba? O di kaya mga bashers, trolls, madali yun. Kasi wala naman silang pakialam 'di ba? Wala naman silang tawag dito, contribution sa buhay mo. Wala silang bilang sa buhay mo. Pero ang problema, kung ang mga mahal mo sa buhay, yan ang nag-criticize sa'yo, naku po, ang bigat yan. Pero alam mo, wag kang ma-dishearten. Dapat po gamitin mo yan bilang fuel sa buhay mo. Kasi alam nyo, normal yan Maraming, minsan pa nga kaibigan mo ang magdi-discourage sa'yo. Kasi minsan, hindi ko naman sinasabing lahat minsan sila nga yung mga inggit di ba? Pag inggit ang tao, ida-down ka niyan, ibababa ka niyan. Kasi ayaw nilang nagpasan mo sila o di kaya naman ayaw kanilang umangat sa kanila ng buhay. So, minsan yung kaibigan mo pa ang nag-discourage sa'yo. Mapalad ka kung meron kang mga kaibigan na tinatawag na Barnabas. Alam mo yun? Hindi Barabas iba yung Barabas sa Barnabas. Ito po yung nag-i-encourage sa'yo. Siya yung nasa Bible character yan na siya yung mahilig mag-encourage. Kung may ganyan kang kaibigan, maganda yan. Yan ang dikitan mo dahil yan ay nakakatulong sa'yo. Sabi ko nga, di ba, lagi nating tatandaan, dalawang klase lang ng kaibigan o kasama sa buhay, partner. Dalawang tao lang yan. Ano yun? Una, yung lagi kang dinadown or lagi kang ini-encourage. Alin doon ang kaibigan mo? Tanong ko sa inyo. Alin doon ang mga partner nyo sa buhay, whether jowa o asawa? Yung bang kasama mo ba sila, dinadown ka nila? O yung kasama mo sila ay nai-encourage ka sa buhay nila o ini-encourage ka nila? Sa mga kaibigan mo. Kung ganyan ang sitwasyon, layuan mo. Kasi hindi sila makakatulong sa'yo. Gamitin mo yan, yung sinasabi nila, yung bashing nila, gamitin mo bilang encouragement sa'yo, fuel sa'yo, o gasolina para abutin mo yung gusto mong abutin, pero iwanan mo din minsan kung sakasakaling sobra-sobra na. Kasi hindi makakatulong. Pero again, kahit iwan mo pa man din yan, meron at meron darating tao sa buhay mo na i-discourage ka. Anong gagawin mo? Again, ang tama mong gawin ay gamitin mo yan bilang fuel mo. Sabi nga sampalin mo sila ng success. Di ba? Yun lang yan Huwag kang magpa-discourage. Ilagay mo sa utak mo na darating ang panahon. Sasampalin kita ng kinikita ko. Yeah? O sasampalin kita ng aking success. Ganyan na nangyari kay Ilyas Meron nagsasabi sa kanya na wala ka mararating. Alam mo, naalala ko noon may ganyan din sa amin. Sa grupo ko doon sa Mocha Girls na hinahawakan ko. Actually, before Mocha Girls pa ito pa yung panahon ni Mocha. Merong isang kilalang prominenteng manager. May-ari ng bar. Kilala ito, ibig sabihin, pag sinabi mong kilala, ito yung nilalapitan ng mga banda para magkaroon sila ng booking. At that time,
wala kaming booking. Siyempre, baguhan lang si Mocha eh. Bago lang din kami yung banda namin. Wala kami masyadong booking. Tapos nung nag-audition kami, sinabihan ako, kinausap ako. Ako kasi yung parang tumatayong manager ni Mocha nun, yung banda namin. Sabi, wala yan si Mocha, sabi niya. Masyado yung suot niya, hindi pang bar. Kasi naalala ko, nung mga panahon namin nun, ito pa yung panahon ng mga, bago pa south border nito, mga passage pa, yung mga time na yan. Pag sinabi mong variety band yung nagpe-perform sa mga bars, yung may mga gigs, sila po ay talagang professional. Parang, alam mo yung itsura nila, magaganda na suot, yung bongga. Alam mo yun, yung parang nakadress, sexy pero nakadress. Kami nun, iba na yung peg kagad namin nun kasi ang inspiration namin nun, mga Pussycat Dolls, basta inspiration namin, mga sexy artist talaga eh. So, galing pa kami, bago pa kasi kami magbanda rin, nag-hip-hop din kami. So, ang suot ni Mocha, yung shorts. Hindi naman ganun kapek-pek shorts, pero shorts. Tapos, talagang sexy-sexyhan yung top ni Mocha. Tapos, at the same time, not typical yung itsura ni Mocha kasi, hindi siya yung maputi. Naalala ko noon, sikat na sikat pag maputi ka eh. Pag maputi ka, advantage yan pag ikaw ay banda. Si Mocha morena. So parang medyo may kasamang panlalait yung sinabi sa amin. Alam mo, naging fuel sa akin yun eh. Ewan ko kung kay Mocha naging fuel yun. Pero hindi ko ata sinabi sa kanya nun kasi ayoko ma-discourage siya. Pero ilang beses kami denied dun sa audition na yun. Kaya sabi ko, gagamitin ko to. Antay ka. Antay ka lang. Babalikan kitang animal ka. Parang gano'n na nasa isip ko eh. Pero alam mo yun, parang sige, akong bahala, babalikan kita. And eventually, it happened. Bakit? Kasi naalala ko, doon time na yon, ang booking namin ni Mocha doon sa mga bars, sa isang gabi, 2 show. So, 7 araw, walang pahinga. To the point na sumusuko na si Mocha. Kasi pagod na siya. Kasi marami ako natutunan. Naglagay ako ng backup dancer. Basta as in, binonggang ko yung grupo. Yeah, nagano talaga ako, nag-invest ako sa mga artists as in bongga talaga. So maraming gustong kunin kami, di ba? Sa mga bars. Hanggang to the point na yung bar na yon, yung tao na yon, gusto kaming kunin, puno na kami. Sabi ko, pasensya na sir, puno na kami ng schedule. Sabi, hindi, lagari na lang. Ibig sabihin ng lagari, magsushow ka dito, tapos magsushow ka sa kabila. Sabi ko, sir, pasensya na, lagari lang lahat ng gabi namin. Nagulat siya. Sabi ko nga sa loob-loob ko, gusto ko sabihin sa kanya, alam mo sir, ikaw ang dahilan ba't kami naging ganito. Nawala na kaming araw na bakante dahil sa'yo. Dahil sa dinown mo kami doon sa audition ng ilang beses. Ngayon, ganito na kami. As a matter of fact, that bar nag-close. Bakit? Ang nangyari kasi, tandaan nyo sa entertainment, mabilis ang changes. Yung siya at saka yung bar na hinahawakan niya at saka yung mga ibang bar pa hinahawakan niya, hindi nag-adapt sa change. Ako kasi, ko na sa utak ko yon na mabilis kaming mag-adapt ng change. As a matter of fact, sometimes, ang nasa utak ko lagi is, I want to be the change. Gusto ko yung unique. I would present a unique performance, entertainment, to the point kami pa lang yan. So, pag pumatok yan, syempre there were a lot of failures. Pag pumatok yan, definitely kami lang ang ganun. Kasi nga unique di ba? And kaya napuno yung aming schedule. Bakit ko kinikwento to? Same with Ilya. Sigurado ko, marami nung panahon niya na bakit ka ganyan, sumasayaw ka na parang bakla, bayot ka ba, yung mga ganyan, di ba? Pero remember, nagpakatotoong tao lang si Ilyas. Di ba? Hanggang one day, may nag-video nga sa kanya, at nag-trending yung ganun-ganun niya, di ba? Yung pagiging, alam mo yun, parang girly. Hindi pala girly. Pagiging Barbie dance. Barbie dance yun eh. Actually, sa totoo lang, medyo may pagka-Barbie yung mga sayaw-sayawan niya eh. Yung part lang na yun ng lalaki kasi may palo ng di ba? Pero sa totoo lang, di ba?
So sigurado ko, tama yung sinabi niya doon sa interview, may mga uma-against din sa kanya, mayroon din nagda-down sa kanya, pero hindi niya hinayaan yun, na i-down siya totally. Ibig sabihin, talagang, ano siya, dire-diretso pa rin, ginamit niya yung bilang apoy para maging successful siya. Alam mo, marami sa buhay ninyo ang ganyan. Ida-down ka. Pagka kunwari, papasok ka sa isang business, wala, lugi ka lang dyan. Walang bibili niyan, lugi ka. Walang kwenta, pangit, di masarap yung pagkain mo. Diba? Huwag ka ma-down. You take it as is. Take mo na, bakit kaya? Ano kaya ang meron? Sige nga, try kong reinvent nga itong pagkain. You listen, pero at the same time, hindi ka magpapadown doon. Kung sinabihan ka na, ang pangit na luto mo, baguhin mo. Nandun pa rin yung gusto mo mangyari na ito, unique yung luto ko, pero medyo titignan natin, babaguhin natin, pakinggan natin yung sinasabi niya, pero kailangan, kasi ganoon din ang ginawa ko eh. Pinakinggan ko yung sinasabi niya, nung nag-down sa akin, nag-down sa amin, tapos, pinlansya ko. Ibig sabihin, yung mga gusot, pinlansya ko. Pero yung aking vision for my artist, tinuloy ko pa rin. Pinlansya ko lang. So, ganun din dapat. Kunwari may mag-discourage sa inyo sa isang negosyo, pakinggan mo, pero plansyahin mo. Ibig sabihin, ayusin mo lang. Pero, huwag ka ayoko na, hindi na ako. Palpak naman pala tong ginagawa kong pagkain. Hindi. Palpak to negosyo ko, hindi maganda. Unang walang benta. Dapat hindi ho tayo ganun. Dapat po ay tuloy-tuloy pa rin po tayo at gamitin natin yan bilang fuel para sa ating ikakasucess. Kasi darating at darating yan. As a matter of fact, marami yan. Lalo na ngayong panahon na ito na ang dami mong basher sa social media. Kunwari, nag-post ka ng something new o something new product or something na ginagawa mo sa buhay mo. Meron at merong pupuna sa'yo. Normal yan eh. Kasi may mga pinanganak na walang ginawa ko hindi i-troll ka lang. It's either dati mong kaibigan na inggit sa'yo o malamang ayaw kang makitang successful. Kaya tuloy lang. Gamitin mo yang gasolina ng sasakyan mo para maabot mo yung paroroonan mo. Isa pang lesson kay Ilyas paulit-ulit niya itong nababanggit na hindi naman niya planong magpasikat. Talagang nagpakatotoo lang siya. Naging lang siya, authentic. Alam mo sa mundo na ngayon, it is very important yung authentic. Yung authenticity. Kaya nga mas pumapatok ang vlogging instead yung mga series, yung mga TV series. Bakit? Kasi kahit papaano, authentic ho kasi sa vlogging. Although may mga fake pa din, pero very authentic. Napaka-authentic po ng vlogging to the point, yun yung gusto nilang panoorin. Kasi nga, nakaka-relate sila. Ganun ako. So gusto ko rin matuto ng ganun. Yeah, yun eh. So, si Ilyas, naging siya, naging authentic siya. Hindi yung ang nasa isip niya, gusto ko sumikat. O pag vlogger ka naman, gusto ko maraming views. Again, naalala ko nung panahon na nagsimula ako nung Banat Bay yung politics, I didn't plan for it. As a matter of fact, lagi akong backstage person. Bakit? Kasi nga po, manager ako Never kong gustong maging nasa limelight. At nung naging public official si Mocha nun, alalay lang niya ako Hindi ako yung pumupronta. Although, I helped doon sa kanyang vlog, kasi hindi siya mateki, ako yung teki. So, tinutulungan ko siya. Kaya nga may mga mistake doon. Somehow, ako yun sa totoo lang meaning ko, marami doon sa mga naging mistake ni Mocha, it's just technical Diba? Ako yun. It's my mistake. Pag may English ka nakitang mali doon, ako yun. Kaya napapagalitan ako ni Mocha noong time na yun. Very authentic na ako noon noong time na yun. So, hindi ko pinlano na mag-vlog. As in, nagkaroon lang ng pandemic, tapos si Mocha decided na sabi niya, wag mo na munang anihin yung vlog ko kasi
nagugulo siya doon sa pagsisilbi sa gobyerno pagka binabash yung vlog niya. Nakagagawang ko. So sabi niya sa akin, gumawa ka lang ng sarili mong vlog. Gumawa ka na lang ng sarili mo. So ginawa ko, nag-vlog ako. Nagpaka-authentic ako. O sige, magbablog ako. As is. Alam mo yung as is na it doesn't matter to me yung technicals. May mga nagsasabi pa nga sa akin, Banat ba yung una mong vlog, ang dilim-dilim. Itim lang kasi yung background ko. Kasi nga, I don't care about the setup eh. Kung mga luma ko nang nanonood dyan sa Banat Bay, ayoko yung setup. Basta ako, importante sa akin, malinaw yung sinasabi ko. So, audio, very important sa akin yan. Kasi gusto ko, malinaw yung sinasabi ko dahil opinionated ako eh. So, naging authentic lang ako. Oh, binabanatan ko itong tao na ito, itong government official na ito. Kasi nga, tiwali. Babanatan ko. I'm not pretending na banateros o banat bay. Hindi ako nagpe-pretend. It's not another person. No. Kung ano yun, kung paano ako bumanat doon, ganun din ako sa personal, bumabanat din ako. As in, bumabanat din ako pag personal. Kaya nga minsan na yung mga ibang vlogger sa akin kasi, pag nag-gathering, nagugulat sila, binabanatan ko minsan. Kasi pag may nakita akong hindi ko gusto, pipitikin ko talaga eh. Alam mo yung pariringgan ko, babanatan ko. Kasi ganun ako. I didn't plan, I wanna be a big vlogger. Wala akong planong ganun. Gusto ko ako yung papanoorin ni Pangulong Duterte. Naalala ko noon, never ko yung hiningi yun na sumikat. Hindi ba nakita nyo naman yun eh. Halos linggo-linggo, naglalabas ako ng picture na nanonood si Pangulong Duterte. Yung mga ganun ba, hindi ko pinlano yun. Gusto ko may manonood sa aking mga big politician. Pero nagugulat na lang ako pag kahit hanggang ngayon, merong nga nagsabi sa akin, alam mo, Banat ba, napanood ni yung vlog mo na windang, nasira daw ang ulo kasi binanatan mo. Sa loob ko, hindi ko pinangarap yun. I'm just being authentic. Kung ano yung ko, yun ang concern ko kasi mailabas ko yung aking opinion. Mailabas ko yung gusto ko sabihin. Bahala ka if you will take it or not. Ganun lang ako eh. Ganon din si Ilyas. Siya, hindi naman niya gusto sumikat. Ang gusto lang niya, mag-perform, mailabas yung kanyang artistic singing style, makapagsayaw siya, mag-enjoy. Kaya nga alam mo, isang bagay na nakita ko kay Ilyas na eto, dapat nang ilagay ninyo sa isipan ninyo. You have to enjoy what you are doing. Whether it's a work, career, relationship, if you do not enjoy it, get out of there. Get out. Kasi tandaan nyo, it will be a burden. Pasakit sa buhay ang isang bagay na gawin pero hindi ka nag-e-enjoy. Pero pag ini-enjoy mo ang isang bagay, hindi yan magiging trabaho para sa'yo. Parte na ng buhay mo yan. Kasi nga, nag-e-enjoy ka. Alam mo, naalala ko noon, nung panahon na nagbablog ako noon, hindi ako napipwersa mag-vlog dahil, kailangan kong kumita. As a matter of fact, never kong inisip na ang source of income ko ay vlogging. Sumunod na lang yun, nakikita kong kumikita na sa views. Kasi sa YouTube, di ba, may monetize. Nakikita ko, uy, kumikita oh. Paano nangyari yun? Hindi ko alam eh, I have no idea na ganun kumikita. Tapos eventually, ganito pala. Natutunan mo na. Kaya nga, I always remind myself, don't look at the views. You enjoy what you are doing. If you enjoy what you are doing, it's going to be a normal thing to you. Hindi mo kailangan pilitin, puwersahin, o hindi mo nga iisipin na trabaho yan. Ako, feeling ko hindi trabaho. Feeling ko, kaya ako ginagawa to kasi I just wanna talk. I just wanna speak my mind. I just wanna tell you the things that I've learned in life and share it to you. If you like it, salamat po. Thank you very much. Palakpakan tayong lahat.
If you don't like it and you believe otherwise, uh, bahala kayo. It's your life anyway. I cannot force you to believe what I believe o yung prinsipyo na pinapasa ko sa inyo. Pero kung kayo po ay naniniwala at natututo, abay salamat po, thank you very much. Natutunan ko rin yan. Kanino? Sa teacher ko. Sinong teacher ko? Yung experience ko. Experience is your teacher in life. I've learned it many times. I have failed so many times in my life. That's why I'm sharing it to you right now so that you won't fail. 'Di ba? Ganun din eh. Kaya nga nung pinanonood ko yung buhay ni Elias, hindi ako natutuwa lang dahil successful siya. Sabi nga nung iba, lumalaki na daw ulo niya. Sabi ko, hindi, that's not my point eh. Whether lumaki ang ulo niya o hindi lumaki ang ulo niya, on how he did it, that's my interest. It doesn't matter to me. Problema niya na yan. Kung lumaki ulo niya ngayon, problema niya na yan. Hindi ko na problema yan. Ang akin, paano niya nagawa ito? Kasi it's a phenomena. As in, first time, akala ko nga nung una, yung kanta niyang yung ganon, original. Hindi pala original yun. Kasi I remember before, when I was in the band, laging sinasabi sa amin to, hindi kayo sisikat pag wala kayong original song or at least revival song na nasa album nyo. Kaya nga marami nun gumawa kasi hindi makakompose, hindi makapag-produce. Naalala ko nun, ang talaga nakakapag-produce lang ng mga hit songs ay yung mga katulad ng Side A, South Border, Freestyle. The rest, puro revival. Kasi mahirap talaga maging composer, producer, mahirap bilang musikero. Kaya noon sa amin, naku, mahirapan kayo pag hindi kayo gagawa ng original song o kaya hindi kayo magre-revive ng song. Kasi pag mag-revive ka ng song, ibig sabihin nun, mga lumang song, nakakantay mo, ilalagay mo sa album mo, you have to pay. Babayaran mo yung copyright nun para magamit yung song. Di ba? So, simpleng banda lang kami. Alam mo, kaya nga ako nabibilib kay Elias Kasi hindi naman niya original song yun. Ang pagkaalam ko hindi niya original song yun. It's a reggae song. Pero bakit siya sumikat ng ganong katindi? Alam mo, to the point na pumupunta, it was not this year, last year. Nung 2024 Christmas. Nagpupunta kami, siyempre may mga kaibigan akong Japanese na may hawak na umise, din nagpupunta ako sa mga sa mga pub niya. At the same time nagsi-show din ng Mocha Girls doon, nagkakaroon ng meet and greet. Alam mo, yung mga babae doon, gustong-gusto nila yung kanta at sayaw ni Elias. Nagulat ako, sabi ko, grabe yung sikat nito abot hanggang ibang bansa. And sigurado ko yung mga OFW nanonood dito, umabot sa inyo yung kasikatan na yun, yung AAA, 'di ba? Umabot yun. Paano nangyari yun? Paalam niyo kung paano? Nag-enjoy si Elias, sumayaw at kumanta. Kitang-kita niyo naman sa kanyang aura 'di ba? Yung kitang-kita mo na hindi niya ginagawa yon because napipilitan siya. Nag-enjoy siya Kaya nga alam mo, maybe some videos, pag-uusapan din natin yung kay Gigi Delana. Kasi si Gigi Delana, alam mo, nagkaroon siya ng transition from a ballad singer na ngayon na parang nag-alternative, siya. Ako, okay ako dun Kasi iba pinupuna siya bakit ang payat mo na? Bakit puno ka ng tato? Ayaw na namin sa'yo kasi hindi ka na ngayon dating sweetie, mga ganun ka. Di ba yun? Alam mo naman, syempre, pagka nagkaroon ka ng followers, fans na ganun, pag nag-change ka, magagalit yun Normal yun. Pero again, tama yung ginawa ni para sa akin tama yung ginawa ni Gigi Delana na yung ginagawa niya ngayon because she is enjoying it. Unless somebody forcing her to do it, to change her image. Pero I don't think so. Nakikita ko na nag-i-enjoy siya sa performance Just do it. Correct yan. Kasi alam mo,
may prinsipyo. Naalala ko ito. Nakalimutan ko lang exact word at exact English quotation. Sabi nila, pag ini-enjoy mo daw yung isang bagay na ginagawa mo, napaka-importante nun. Kasi pag hindi mo in-enjoy, di ba? Gumawa ka ng bagay na hindi mo in-enjoy, tapos pumalpak, hindi na-enjoy ng tao, hindi na-appreciate ng tao, ang sakit sa puso nun. Pero kung ang isang bagay na enjoy mo, whatever the result is, whether nagustuhan ng tao, hindi nagustuhan ng tao, o di kaya talagang sumikat, it doesn't matter to you. Additional o bonus na lang yung na-appreciate ng tao. Pero ang pinaka-reward na nun ay yung ikaw nag-enjoy while doing it. So, what do I mean? Kung papasok ka man ng negosyo, kung papasok ka man ng ibang trabaho, kung papasok ka man ng relationship or whatsoever, make sure you enjoy it. Kung hindi mo ini-enjoy at hindi mo ma-enjoy yung business mong yan o yung iyong work na yan, magiging pasanin sa iyan sa buhay mo forever in your life. Paano yan, banat bay? So, ibig bang sabihin nun, mag-resign kami dito, ang hirap nga magkaroon ng trabaho. Di ba, sasabihin ng iba, hindi namin i-enjoy ito eh. Kaya lang, wala nang ibang trabaho, hindi ito. So, magkikwit kami, maghanap kami ng trabaho. Paano yun, mawala kami ng trabaho? Hindi yun ang ina-advise ko. Hindi ko sinasabi sa inyo na mag-quit kayo ng trabaho nyo kasi walang kwenta yung trabaho nyo. O mag-quit kayo ng trabaho nyo kasi hindi kayo nag-i-enjoy. Hindi. What I'm saying right now is for you to enjoy your work. Wherever you are, find something to enjoy in your work. Para hindi burden sa inyo na pumunta ng trabaho o yung negosyo mo. Kasi, again, tama kayo, mahirap maghanap ng trabaho, mahirap maghanap ng negosyo. Kaya nga, importante na mag-enjoy ka. Hanapan mo ng ikasasaya yung trabaho na nasa iyo. Pero kung talagang totally toxic, maghanap ka na ng iba. Trabaho o di kaya magnegosyo ka. Pero, again, if it's not possible, it's not feasible, enjoyin mo na lang. Hanap ka dyan ng ma-enjoy mo sa trabaho mong yan. Di ba? Para hindi sa'yo burden. Hindi sa'yo pasakit. At isa pang sinabi niya doon na maganda ay yung hindi daw binago ang ugali niya ng kasikatan. Alam mo yung mga bumabati ko sa kanya na kesyo lumaki daw ang ulo dahil doon sa problema sa management. Hindi, it's a management issue. It's a business issue. Sinabi niya na yung success ay hindi daw nagbago at siya pa rin po ay mapakumbaba dahil nga sabi niyang paulit-ulit, lumaki ako mahirap eh. So naiintindihan ko yung buhay na mahirap. Alam mo, naniniwala ako dun eh. Naniniwala ako na itong tao na ito mapakumbaba. May mga syempre, kasi minsan nami-misinterpret ng ibang fans pagka minsan hindi na sila napapansin o hindi siya nabibigyan ng pagkakataon na mapagpa-picture. Kasi remember, minsan hindi naman kagagawa ng artist. Ito explain ko lang sa inyo. Minsan gusto yun ng bar na hindi makasalamuha o hindi doon sa concert, hindi makasalamuha ng artist yung mga audience. Bakit? Kasi they're selling tickets. Alam mo yun, kailangan, ang gusto nila, pumunta ka doon sa bar para makausap mo ito o makita mo ito. Kung makakausap mo ito ng madali, baka hindi ka na pumunta. O baka hindi nawawala yung value, 'di ba? Kunwari isang bagay lagi mong ginagamit, nalalaspag, nawawala yung value. So minsan, yung mga producer, event organizer, gusto nila tinatago nila yung artist. Hindi pinapakita, ayaw nilang papicturan kasi gusto nila magkaroon ng value yung ipipresent nila doon sa event na yun. Hindi kagagawa ng artist yun. Minsan nami-misinterpret siya ng mga fans. Nami-misinterpret siya ng mga iba. Kaibigan ko lang dati yan Bakit ngayon hindi na pwede makita, hindi na pwede magpa-picture? Minsan nami-misinterpret yun. Pero sabi naman niya, hindi naman nagbabago ang kanyang ugali. Napakaganda nun. Kasi alam nyo,
Marami ho na nagiging successful nasisira. As a matter of fact, sabi nga nila, gusto mong i-destroy ang tao, ang karakter ng isang tao, huwag mo siya i-criticize. Give him success, palakpakan mo siya. Diyan masisira ang tao. Totoo yan. If you want to destroy a person, purihin mo siya. I-praise mo siya. Kasi diyan lumalaki ang ulo ng tao. Pag lumaki na ang ulo ng tao, magiging mayabang yan. At pag naging mayabang yan, yan ang simula ng downfall ng isang tao. Diba? Halimbawa, yung mga, eto na lang diba yung, it's a biblical principle. Si Lucifer, bakit po ba siya naging ganun? Kasi alam mo, pag titingnan mo sa Bible, pag babasahin mo, yung beauty ni Lucifer, ang ganda. Sobrang, ang definition sa kanya before the fall ay talagang maganda. Kasi there are three angels na nababanggit ng madalas na para bagang may hawak na legions. Si Gabriel, si Lucifer at saka isa pa, I think nakalimutan ko na yung pangalan ng isa. Pero si Lucifer, yung stunning yung kanyang looks, stunning yung kanyang aura. Tapos lumaki ang ulo. That's why naging Satan siya. Kasi akala niya kaya niyang higitan ng Diyos at gusto niya siya ang sambahin. It's a story and it is true. If God says it's so, it's true. So yun ang story nun. And hindi lang po yun. Kahit sa kasaysayan, great people o great men of God na magagaling, matatalino, mayayaman, ay bandang dulo, meron silang pagbagsak dahil naging kampante na sila. You know, sinong halimbawa? Perfect example, David. We all know David, yung sa David and Goliath, na isang very successful king. Marami siyang na-conquer, marami siyang, as in, successful king. But there was a time na umabot na ito sa ulo niya, as in, tapos, doon siya nagkasala at nag-fail. Yung isa niyang asawa ng isa niyang tauhan, kawal, opisyal niya, ay nag-commit siya ng adultery. Bakit? Kasi, at that time, kasi nga successful na siya, magaling na hari na siya, marami na siya na-conquer, hindi na siya sumama sa gera. Doon, kasi, kagawian na noon, nung panahon noon, na ang mga hari talagang nangunguna yan sa gera. Sila talagang sumasama. At that time, dahil siyempre, magaling ako. Ako, nakakonquer ng maraming kingdom. So, hindi na siya sumama. At nung hindi na siya sumawa at naglalakad-lakad na lang siya doon, nakita na si Bathsheba. Si Bathsheba, 60-60. Doon na po siya nagkasala. So, ano ibig sabihin? It all start pag ikaw, yung success mo sa buhay, napunta na dito. Pagka nagkapera ka na at sinabi mo, nako, mayaman na ako, kayo mahirap. Patay ka dyan, Brad. Patay ka dyan. Yari ka dyan. Marami na nangyaring ganyan ng mga artista na pumasok na dito sa kukote nila yung kasikatan and eventually bumagsak. As a matter of fact, sa Hollywood, napakarami yan. And some of them, nagganon na. Bakit? Kasi, naging successful, kaya na nila, lahat nakukuha na nila, mayaman na sila. Pero, the happiness is not there. So, papasok sila ngayon sa pagtuturok, yung droga, di ba? Pagpasok nila dyan, na-overdose yung iba. Kasi nga, feeling mo, nandun ka na eh. Ikaw na ang pinakasikat. Yeah, ikaw na. Kasi ganun ka, bulahin ng demonyo. Ikaw na sikat. Dapat kang pinupuri ng tao. Dapat sila nagbabayad sa iyo. Dapat mahal ang bayad sa iyo, talent fee mo. O dapat ganito. Hindi ko sinabing huwag ka magtaas ng talent fee kung artist ka. Hindi 'yon. Pero marunong ka pa rin lumingon sa pinanggalingan mo. Napaka-importante nun. And I think ganun din naman si Ilya sa tingin ko.
Kasi nga ngayon, makikita mo naman yung iba dyan, yung mga, ayaw ko na magsalita. Yung mga, lalo na yung mga hip-hopper sa Pilipinas na nakatikim lang ng isang hit. Akala mo kung sino nang ay nako, no comment. Ayaw kong bumanat dito pero marami hong hip-hop artist sa atin na nakatikim lang ng isang kantang sikat. Hindi mo na pagka pumunta ng club, akala mo feeling siya si Chris Brown, feeling alam mo, mga geng-geng lang nagkakagusto sa inyo. Kaya huwag niyong ilagay sa utak niyo na kayo na ang pinakasikat. Lagi niyong tatandaan yan. Kasi sabi nga nila, ang lahat ng sumisikat kahit araw lumulubog. Tandaan niyo yan. Huwag niyong kakalimutan yan. Alam mo, sa tingin ko nga, sinadya ng Panginoon yan Alam mo yun? Ito, this is just an insight Everything has a purpose in this world. Kaya nga, yung araw, di ba, umaangat yan. Pero darating at darating ang point, bababa at bababa yan. Ganon ang buhay. Bakit ang mundo bilog? Minsan kasi nasa ibabaw, minsan nasa ilalim ka. Kaya wag na wag mong iisipin na ikaw na ang pinakasikat, ikaw na ang pinakamayaman, ikaw na ang pinakasuccessful sa buhay. Yan ang sisira sa'yo. As a matter of fact, that's the only time you stop learning when you think you are successful. When you think you are the best, talaga namang iisipin mo na ikaw na ang pinakamagaling. And because of that, you would not learn for new things. Learn to adapt to change. Importante yan. Kaya nga alam mo ako, ito I will give you my honest experience. Many instances that syempre yung utak mo bubulungan ka ng demonyo Alam mo yung demonyo bumubulong yan As in bumubulong yan sa'yo maya at maya. Uy, tamo na. Presidente nanonood sa'yo. Ganyan. Isang mataas na tycoon nanonood sa'yo. Isang senador nanonood sa'yo. Kahit ano sabihin mo, baka na talaga ngayon. Alam mo yung mga ganong utak na ako lagi ko lang nilalagay sa utak ko Ito lagi ko lang siya nilalagay sa utak ko. Hindi. Ordinaryong vlogger lang ako. Hindi ako matalino, hindi ako magaling. Naninindigan lang ako. Yun lang yun. Kasi kung iisipin ko, hindi, magaling ako, matalino ako, kaya kong makipag-argue, kaya kong makipag-debate. Alam mo, sa totoo lang, medyo, pag yun na naging attitude mo, kakainin ka na nun Bakit? Feeling mo ikaw na magaling. So, hindi mo na papanoorin yung ibang tao, hindi ka na matututo sa ibang vlogger dahil nga feeling mo ikaw na yung magaling. Di ba? At the same time, dahil sa feeling mo ikaw na magaling, ayaw mo nang pakinggan yung ibang argument, lalong-lala ng kabila. Sa akin, kaya nga sabi ko paulit-ulit ito I always listen sa argument ng mga ibang political color. Kasi I want to know, if I'm wrong, I will correct it. If they're right, I will accept it. Kasi, I don't monopolize the truth. Yun na lagi nasa isip ko I am open na makorek. I am open na makinig doon sa tao na yun. Kung sino man yung tao na yun. Bakit? Malay mo may alam siya na hindi ko alam. Di ba? Hindi, kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, merong isang, hindi ko na lang papangalanan kasi hindi ko nga gustong pumasok sa politika dito sa channel na to. May isang pinakamatalinong vlogger noon Maraming tuwang-tuwa doon. Pero dahil sa tindi ng utak noon, matalino naman talaga yon. Magaling yung sa argument, magaling yung sa logic. Witty pa yun. Dahil sa talino niya, eventually kinain na siya ng pera. Diba? Binibenta niya na yung kanyang dangal. Binibenta na yung kanyang prinsipyo. Alam mo, sabi ko nga, ngayon, saan siya pupulutin? Wala. Wala naman niniwala sa kanya. After all these things na ginawa niya, na pagbaliktad o kung ano pa man. Because, naakit siya sa pera. So what do I mean? Sa buhay, darating at darating, maging sa trabaho mo, pupurihin ka ng mga kasamahan mo, sasabihin sa ikaw na pinakamagaling.
to the point na ayaw mo nang matuto. Darating ang pagkakataon, meron at merong papasok na ibang empleyado na mas magaling sa'yo. Pag dumating yung pagkakataon na yun, yari ka. Bakit? Na-stuck ka na dun sa ganong learning. Na-stuck ka na, eto lang ako kasi magaling ako eh. Hindi na ako matututo. Eh, problema, may pumasok mas magaling sa'yo. Kabisadong lahat ng AI. Patay ka ngayon. So, pagdating sa project, pagdating ng project proposal, pagdating ng mga kung ano man ang paggawa sa inyo ng boss, eto mas magaling dahil natuto. Ikaw, feeling mo magaling ka, kaya hindi ka na natuto. Patay ka ngayon. Again, importante yan. Humility is important. Importante yan, ha? Sabi ko nga sa inyo, yan ang isang bagay na talagang tinuturo ho ng Biblia. Isang araw nang nagbabasa po ako ng sa aking small quiet time. Ang ganda nung sinabi doon, yung humility is fear of the Lord. Nakita niyo yan sa Proverbs yun eh. Nakakapagtaka, no? Bakit humility is fear of the Lord? Ha? Tapos, kung titignan mo yung context, doon sa Proverbs na yun, yung sumulat na yun, ang una niyang sinabi sa Proverbs chapter 1 ay, the beginning of wisdom is fear of the Lord. Isipin niyo yun, ha? The beginning of wisdom is fear of the Lord. Sa chapter 1 ng Proverbs. Sa kalagitnaan ng Proverbs, sinabi doon, humility is the fear of the Lord. Therefore, the beginning of wisdom is humility. Ang ganda nun, di ba? That's a beautiful passage. Na it's a tip for each one of us. Whatever belief do you have in your life, napakagandang halimbawa po nun. The beginning of wisdom is fear of the Lord, and humility is the fear of the Lord. Therefore, the beginning of wisdom, yung utak na talino, yung galing, wisdom, and it's more than knowledge, is humility. It's asking God and saying, Lord, help me because I do not know how to do this right. Help me because maraming competition. Help me because you know and I do not know. You only the one who knows everything in my life. Ang ganda po nun. Kaya sana isa yan sa isa puso natin dahil yan po isa sa mga lessons from the life doon sa kasikatan ni Elias. So ayan na nga po, napakaraming lesson na matututunan dito sa interview ni Elias kay Tony Gonzaga. Kaya kung kayo po ay meron pang alam na ibang lesson na natutunan doon, i-share nyo dyan sa baba para matuto tayong lahat at para matuto po ako. Again, hindi po ako nagmamagaling, kaya nga ako po isinishare ito kasi natuto po ako doon sa interview ni Tony Gonzaga kay Elias at sinishare ko lamang po sa inyo. Kaya kung kayo naman may natutunan kayo na hindi ko na-discuss dito, i-share nyo din sa baba. Binabasa ko po ang inyong comment. At kung pwede rin po sana, mag-subscribe, mag-like na rin po kayo, click na the notification bell para na-inform kayo pag may bago tayong video. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay.